Telso Llorente YouTube channel. Ano ang kaligtasan? Ang sagot ng Biblia. Ang mga terminong maligtas at kaligtasan ay ginagamit kung minsan ng mga manunulat ng Biblia may kinalaman sa isang tao na iniligtas mula sa panganib o kapahamakan. Exodo Kapitulo 14 versikulo 13, 14, Gawa Kapitulo 27 versikulo 20, pero karaniwan ng tumutukoy ito sa kaligtasan mula sa kasalanan. Mateo Kapitulo 1 versikulo 21, dahil ang kamatayan ay dulot ng kasalanan, ang mga taong nailigtas mula sa kasalanan ay may pag-asang mabuhay ng walang hanggan. Juan Kapitulo 3 versikulo 16, 17, a. Ano ang daan tungo sa kaligtasan? Para maligtas, dapat kang manampalataya kay Jesus at patunayan ang pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Gawa Kapitulo 4 versikulo 10, 12, Roma Kapitulo 10 versikulo 9, 10, Hebreo Kapitulo 5 versikulo 9. Ipinakikita ng Biblia na para mapatunayan mong buhay ang iyong pananampalataya, dapat itong makita sa iyong mga gawa o pagsunod. Santiago Kapitulo 2 versikulo 24, 26, pero hindi ito nangangahulugang makaliligtas ka dahil sa iyong sariling pagsisikap. Iyon ay kaloob ng Diyos, salig sa kanyang di sana nararapat na kabaitan o biyaya. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8, 9. Ang Biblia, bagong salin sa Pilipino. Pwede bang maiwala ang kaligtasan? Oo. Ang isang taong nailigtas mula sa pagkalunod ay pwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig. Gayon din ang pwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa kasalanan. Kung hindi siya patuloy na mananampalataya, pwede niyang maiwala ang kaligtasan niya. Kaya naman hinihimok ng Biblia ang mga Kristiyanong nakatanggap ng kaligtasan na paspusang makipaglaban ukol sa pananampalataya. Judas Kapitulo 3, may babala rin ito sa mga nailigtas na patuloy kayong gumawa ukol sa inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Filipos Kapitulo 2 versikulo 12. Sino ang tagapagligtas? Ang Diyos o si Jesus? Ipinakikita ng Biblia na ang Diyos ang pangunahing pinagmumulan ng kaligtasan at madalas siyang tukuyin bilang tagapagligtas. Unang Samuel Kapitulo 10 versikulo 19, Isaias Kapitulo 43 versikulo 11, Tito Kapitulo 2 versikulo 10, Judas Kapitulo 25, gumamit din ang Diyos ng iba't ibang lalaki para iligtas ang sinaunang bansang Israel, at tinatawag sila ng Biblia bilang mga tagapagligtas. Nehemias Kapitulo 9 versikulo 27, Hukom 3:9, 15, Ikalawang Hari Kapitulo 13 versikulo 5, biyamang naglalaan ang Diyos ng kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng haing pantubos ni Jesu Kristo. Tinutukoy rin ng Biblia si Jesus bilang tagapagligtas. Gawa Kapitulo 5 versikulo 31, Tito Kapitulo 1 versikulo 4, c. Lahat ba ng tao ay maliligtas? Hindi. May mga taong hindi maliligtas. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 1 versikulo 9, nang may magtanong kay Jesus, kakaunti ba ang mga ililigtas? Sumagot siya, magpunyagi kayo ng buong lakas upang makapasok sa makipot na pinto, sapagkat, sinasabi ko sa inyo, marami ang maghahangad na makapasok ngunit hindi ito magagawa. Lucas Kapitulo 13 versikulo 23, 24. Mga maling akala tungkol sa kaligtasan. Maling akala, itinuturo ng unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 22 na lahat ng tao ay maliligtas dahil sinasabi nito na, kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang totoo, ang tinatalakay sa konteksto ng talatang ito ay pagkabuhay muli. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 12, 13, 20, 21, 35, kaya ang paniralang, kay Kristo ang lahat ay bubuhayin, ay nangangahulugan lang na lahat ng bubuhaying muli ay sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Juan Kapitulo 11 versikulo 25. Itinuturo ng Tito Kapitulo 2 versikulo 11 na lahat ng tao ay maliligtas dahil sinasabi nito na ang Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang totoo, ang salitang Griego na isinaling, lahat, sa talatang ito ay pwede ring mga hulugang, lahat ng uri, di kaya ang tamang kahulugan ng Tito Kapitulo 2 versikulo 11 ay na naglalaan ang Diyos ng kaligtasan sa lahat ng uri ng tao, kabilang na ang mga tao, mula sa lahat ng mga bansa at mga tribo at mga bayan at mga wika,
Apokalipsis Kapitulo 7 Versikulo 9, Gis. Itinuturo ng ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 9 na lahat ng tao ay maliligtas dahil sinasabi nito na hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapuksa kundi nais niya na ang lahat ay makaabot sa pagsisisi. Ang totoo, gusto ng Diyos na maligtas ang mga tao, pero hindi niya sila pinipilit na tanggapin ang paglalaan niya ng kaligtasan. Ang mga taong di maka-Diyos ay mapupuksa sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 7. Isa sa Biblia, tinutukoy ang isang tao na ligtas na, kahit na ang aktwal na kaligtasan niya mula sa kasalanan at kamatayan ay sa hinaharap pa mangyayari. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 5, Roma Kapitulo 13 Versikulo 11. Dalawa sa mga binanggit na teksto, ginagamit ng ilang salin ang mga terminong tagapagtanggol, tagapagpalaya, bayani, leader, o isang tao, pangaimbes na tagapagligtas. Pero sa orihinal na tekstong Hebreo ng Biblia, ang salitang ginamit para tumukoy sa mga taong tagapagligtas na ito ang siya ring salitang ginamit sa iba pang teksto sa Biblia para tukuyin ang Diyos na Jehovah bilang tagapagligtas. Awit Kapitulo 7 Versikulo 10. Tatlo ang pangalang Jesus ay mula sa pangalang Hebreo na Yehoshua, na ang ibig sabihin ay, si Jehovah ay kaligtasan. Apat na tingnan ang Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Ang salitang Griego ring ito ay lumilitaw sa Mateo Kapitulo 5 Versikulo 11, na naguulat sa sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay pagsasalitaan ng mga tao ng lahat ng uri ng kasamaan. Sagot sa mga tanong sa Biblia. Paanong ang hain ni Jesus ay naging pantubos para sa marami? Paano naglaan ang pantubos ng katubusan mula sa kasalanan? Sagot sa mga tanong sa Biblia. Itinuturo ba ng Biblia na mansang ligtas, laging ligtas? Nagbigay si Jesus ng isang ilustrasyon na sumasagot sa tanong na ito. Sagot sa mga tanong sa Biblia. Sapat na ba ang pananampalataya kay Jesus para maligtas? Ipinapakita ng Biblia na may naniniwala kay Jesus pero hindi naman maliligtas. Bakit? Mahahalagang turo ng Biblia. Bakit namatay si Jesus? Itinatampok ng Biblia ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus. May layunin ba ang kanyang kamatayan? Paliwanag sa mga teksto sa Biblia. Roma Kapitulo 10 Versikulo 13, tumawag sa pangalan ng Panginoon. Binibigyan, tanong. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananalangin para sa patay? Sagot. Ang pananalangin para sa patay ay isang konsepto na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Walang halaga ang ating mga panalangin para sa isang taong patay na. Ang totoo, sa oras ng kamatayan, ang eternal na patutunguhan ng isang tao ay tiyak na. Kung naligtas siya sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nasa langit na siya kung saan siya nakakaranas ng kapahingahan at kagalakan sa piling ng Diyos, ngunit kung hindi, siya ay tiyak na nakakaranas na ng walang hanggang kaparusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno. Ang kwento tungkol sa isang mayamang lalaki at isang pulubing nagngangalang Lazaro sa Lucas 16 na ay nagbibigay sa atin ng malinaw na paglalarawan ng katotohanan ito. Ginamit ni Jesus ang kwentong ito upang ituro na pagkatapos ng kamatayan, ang mga hindi mananampalataya ay walang hanggang mahihiwalay sa Diyos at maaalala nilang malinaw ang pagtanggi nila sa ebanghelyo dito sa lupa at wala ng lunas para sa kanilang nakapanghihilakbot na kalagayan. Lucas 16:19-31. Malimit na hinihimok ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay na ipanalangin ang kanilang mga namatay at ang kanilang naiwanan. Dapat nga na ipanalangin natin ang mga naulila, ngunit hindi ang mga namatay. Walang sino man ang dapat na maniwala na maaari pang manalangin para sa mga namatay at magkaroon pa ng epekto ang panalangin para sa kanila. Itinuturo ng Biblia na ang huling hantungan ng tao sa kabilang buhay ay malalaman kung paano sila nabuhay dito sa lupa. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ezekiel Kapitulo 18 Versikulo 20. Sinasabi sa atin ng manunulat ng Hebreo, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 27. Sa talatang ito, nauunawaan natin na walang pagbabagong mangyayari sa espiritual na kondisyon ng isang tao pagkatapos niyang mamatay sa kanyang sariling kagagawan o dahil sa kagagawan ng ibang tao. Kung walang kabuluhan ang pananalangin para sa mga nabubuhay na gumagawa ng kasalanang nakamamatay,
Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 16, o ang patuloy na pagkakasala ng hindi humihingi ng kapatawaran sa Diyos, paanong ang panalangin para sa mga namatay ay magkakaroon ng bisa gayong wala ng ikalawang pagkakataon pa sa kabilang buhay upang magtamo sila ng kaligtasan. Ang bawat isa sa atin ay may iisa lamang buhay at mananagot tayo sa Diyos kung paano tayo namuhay sa mundong ito. Maaaring ang ating mga desisyon ay maimpluwensyahan ng iba ngunit sa huli, magbibigay sulit tayo sa Diyos sa bawat desisyon na ating ginawa habang nabubuhay tayo sa lupa. Pagtapos na ang buhay sa lupa, wala na tayong desisyon na magagawa pa at wala tayong pagpipilian kundi humarap sa paghuhukom ng Diyos. Maaaring maipahayag sa panalangin ang pagnanais ng iba para sa atin ngunit hindi nito mababago ang anuman. Ang panahon ng pananalangin para sa kaligtasan isang tao ay habang nabubuhay siya dito sa lupa at habang mayroon pang posibilidad na mabago ang kanyang puso, pag-uugali at pamumuhay. Roma Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 9. Normal sa tao na magnais na manalangin sa panahon ng pagdurusa, sakit, at paglisan ng isang minamahal sa buhay o kaibigan ngunit alam natin ang hangganan ng panalangin ayon sa itinuturo ng Biblia. Ang Biblia ang tanging opisyal na manual sa panalangin at itinuturo nito na walang kabuluhan ang pananalangin para sa mga patay. Ngunit makikita natin na sinasanay ng ibang grupo ng pananampalatayang Kristiyano ang pananalangin para sa mga patay. Halimbawa, itinuturo ng teolohiya ng Romano Katoliko na maaaring manalangin para sa mga patay at sa mga patay. Ngunit kahit na ang mga awtoridad ng Iglesia Romano Katoliko ay umaamin na walang malinaw na pagpapahintulot ang 66 na kanonisadong aklat ng Biblia para sa pananalangin para sa mga patay. Sa halip, kumukuha sila ng awtoridad sa Apokripa, 2 Makabeo 46 minuto pasado alas 12, tradisyon ng simbahan, at credo ng Konseho ng Trent at iba pa upang idepensa ang kanilang maling katuruan. Itinuturo ng Biblia na ang mga sumusunod sa kalooban ng tagapagligtas, Hebreo Kapitulo 5 versikulo 8 hanggang 9, ay direkta at iglap na papasok sa presensya ng Panginoon sa langit pagkatapos ng kamatayan, Lucas 23:43. Filipos Kapitulo 1 versikulo 23, 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 6, 8. Ano pa ang kanilang pakialam sa mga nabubuhay na tao sa mundo? Habang nakikisimpatya kami sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay, dapat nating tandaan na, ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Habang ang konteksto ng talatang ito ay patungkol sa panahon ng Ebanghelyo sa pangkalahatan, ito ay maaari ding gamitin para sa sinumang individual na hindi pa handa sa pagharap sa hindi maiiwasan ang kamatayan at ang paghuhukom, Roma Kapitulo 5 versikulo 12. 1 Korinto Kapitulo 15 versikulo 26, Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. Ang kamatayan ang pinakahuling pangyayari sa buhay ng tao sa lupa at pagkatapos nito, hindi na may iligtas pa ng anumang panalangin ang isang tao mula sa apoy ng impyerno. Pagkatapos ng kamatayan,